Magandang araw Laguna, uumpisahan po natin ang isang bagong linggo ngayong araw ng Lunes. Speaking of pag-uumpisa po, alam niyo po ba na noong nakaraang season, ang ating pong programa ay naging daan upang makapag-umpisa ang isang napakagandang kolaborasyon na naglalayong makatulong sa isang komunidad sa bayan ng Cabuyao, Laguna. Kung paano po ito nangyari, ano ang kanilang ginawa at ginagawa pa, matutunghayan po ninyo yan ngayong umaga. Ako po si Grace. Samahan po ninyo ako sa huling pagkakataon sa Season 27 upang pagsaluhan po natin ang magandang kwento, masasayang karanasan at makabuluhang usapan dito sa Laguna. Magandang umaga po muli Laguna. Welcome nga po sa ating programa. Nais po nating batiin yung mga nanonood sa atin live na live sa ating official Facebook page, facebook.com/dito sa Laguna TV. Ganon din po sa mga nag-aabang sa atin sa Community Cable Channel 8 tuwing Sabado sa ganap na alas 10 ng umaga. Ilang updates lamang po bago po natin umpisahan ang kwentuhan. Ang Pilipinas po as of today ay mayroon pong 304,226 confirmed cases. Mula po dyan, 46,372 ang currently ay aktibo. Sa Laguna naman po, as of yesterday, tayo po ay nagtala ng 2,700 active cases po. Medyo mababa po ito kumpara noong nakaraang linggo. Ayan. Ilang paalala lamang po, no? Medyo makulit na kami sa programa pero patuloy po tayong nagpapaalala na sumunod po tayo sa health protocols na itinakda. Kasama na po dyan ang paghuhugas ng kamay gamit ang tubig at saka ang sabon. Muntik ako na masabing tubig at langis. Ganon din po, ipagpatuloy po natin yung social o physical distancing at ang pagsusuot ng face mask at face shield. Idagdag na po natin dyan, nakikiusap po, nananawagan po tayo sa ating audience na sana po ay iwasan muna ninyo ang pagpunta sa mga pampublikong lugar o pampublikong establishmento kung wala naman po kayong importante o kailangang gawin sa mga lugar na ito. Idagdag na rin po natin panawagan sa mga namumuno, sa mga boss, mapagobyerno po o pampublikong pribadong establishmento. Isang alang-alang po ninyo ang inyong mga empleyado. Alalahanin po ninyo ang empleyado ninyo at ang inyong ang kanilang mga pamilya. Kung meron po nakakaranas ng sintomas o may mga nagpo-positibo, i-consider po ninyo na baka kailangan isara muna pansamantala ulit at ipa-disinfect. Napakahalaga po kasi dito ng collective na paggalaw upang maayos po natin ang pinagdadaanan o malampasan natin itong pinagdadaanan natin dahil halos 7 months na po magtulong-tulong po tayo. Ayan, ang dami-dami ko ng paalala. Balikan lang po natin noong nakaraang Lunes po, ang ganda ng napag-usapan natin, nakasama po natin ang isang teacher broadcaster. Ibinahagi po niya sa atin ni Sir Sherwin kung ano yung kanyang pinag-umpisahan, yung kanyang preparasyon na ginawa at ginagawa ngayon bilang isang teacher broadcaster. Inimbitahan din po niya, inaniyayahan din po niya yung mga kapwa guro niya na subukan maging teacher broadcaster upang makatulong sa ating mga estudyante o sa mga mag-aaral ngayon pong panahon ng pandemya. Napaka-inspiring po ng kwento. Ganun din, nakasama po natin ang Regional Director po ng Calabarzon POPCOM o yung Commission on Population and Development. Ibinahagi po sa atin ni Director Obsena yung problema natin sa lumolobong populasyon, yung naging contribution dito ng pandemya at yung underlying na mga issues po nito. Ngayong umaga dahil po last episode na ng season na to na naisipan natin na mabuting balikan po natin yung magandang kolaborasyon na nag-umpisa noong nakaraang season. Halos 2 months na po yata nung nagsimula ito. Kaya naman po hindi na natin patatagalin, i-welcome po natin sa programa ang mga makakwentuhan ko ngayong umaga. Nandyan po si Miss Debbie Bartolo. Siya po ay isang community organizer po at bahagi ng Affiliated Network for Social Accountability in East Asia Pacific o ANSA-EAP, Foundation on Social Accountability for Social Protection and PWD. Wow, ang haba. Kasama din po natin si Doc Rina Tandaluna. Siya po ay Oplan Kawinan Volunteer at Binhi co-founder. Good morning po sa inyong dalawa. Welcome po.
Good morning! Magandang umaga po sa ating lahat. Doc Lina, good morning! At sa mga taga-Laguna. Ang haba nung paalala ko sa ating audience. Kailangan. Ayan. Umpisahan na po natin agad yung kwentuhan, no? Balikan lang po natin. Kasi ang alam ko lang, binabanggit ko kanina pa, na nag-umpisa yung collaboration mula sa season 26 ng DSL. Pwede niyo po bang ikwento kung ano yung nangyari para mabuo ito? Sige po. Magkukwento, Doc? Ikaw muna. Sige po. Oo. Ako muna. Lahat excited na magkwento. Nung nangyari yung pandemic, nagkaroon ng call for volunteers sa UPLB. Kasi nga meron tayong mga estudyante na stranded sa UPLB at kailangan nga ng mga volunteers para magdala ng ayuda, lalong-lalo na yung pagkain. Kaya nag-volunteer ako sa Oplan Kawingan mula March hanggang May. Tapos, nung natapos yung Oplan Kawingan, ay parang syempre, as a volunteer, parang hindi ka talaga mapapakali lang sa bahay ng walang ginagawa. Sakto, may mga nakilala akong kapwa-volunteer din na gusto rin pala nilang magkaroon ng sariling vegetable garden. Kasi kung naalala nyo nung nagsimula yung pandemya, hirap tayo na lumabas at hirap tayong makabili ng ating kakainin. Matagal ko gustong i-promote yung grow your own food. Sakto, ang dami kong binhi dito sa bahay. Ang liit lang ng bahay ko. Tapos, nasasayangan ako kasi sana may mapagbigyan ako ng mga binhi ng gulay para maitanim din nila. Nagkataon nga, yung mga volunteer na nakilala ko, gusto daw pala nila magtanim, kaya lang hindi sila marunong. Kaya ang ginawa ko, I offered my services. Sabi ko, sige, bibigyan ko kayo ng binhi, tuturuan ko na rin kayo magtanim. Doon nagsimula, mula sa Oplan Kawingan, nabuo yung Hardin Kawingan. Yung Hardin Kawingan, mga volunteer nanays na nagtanim na rin ng mga gulay nila sa bakuran nila. Tapos nung nagsimula kami, May 19 kami nagsimula. Tapos nung mga bandang June, sabi namin, alam mo, pwede pa nga tayong tumulong sa ibang nanay kasi ang dami naming binhi. Tapos parang gusto pa rin namin makatulong kasi nga as a volunteer, talaga andun yung passion mo para makatulong. Tapos nangarap kami na sana may matulungan kami ngayong pandemya patungkol nga sa food security. Tapos, na-feature yung mga volunteer nanay sa DSL. So, sila yung unang na-feature as Oplan Kawingan volunteers at nabanggit din doon yung Hardin Kawingan. Biglang nung next episode, andyan na si Deb. Deb, ikaw naman magkwento. Opo. Thank you, Doc. Beautiful story talaga na nag-unfold for us, for everyone. Actually, nung ako yung naimbitahan dito sa Laguna, ang naging bahagi lang talaga ay mag-share ng kwento ko kung kamusta ba ang buhay ng mga development workers sa kasalukuyan. Tapos hindi ko naman, parang naisip ko lang din doon parte kasi yung mostly na ginagalawan naming area ay hindi lang sa Laguna, pero pati sa ibang area ng Laguna. So sabi ko, yung mga Laguna leaders, sabi ko baka pwede naman na yung mga taga-Laguna mismo na nakikinig, karamihan nandito sa Laguna, yun yung mabigyan sana ng limelight, para mabigyan ng tulong. Kasi I bet halos karamihan naman ay nangangailangan. So nilapitan ko po yan. Isa po yung ating mga nanay dyan, katulad ng Dampa, yung SNPP rin na kasalukuyan ay nasa iba-ibang bahagi ng Laguna. Sila po yung binanggit ko na sana ay matulungan sa iba-ibang mga paraan, para lang kasi opportunity lang naman yung hinahanap ng mga nanay na ito para maka-cope up. At lagi, ang beautiful thing naman pagdating sa mga komunidad ay sila mismo ang nagbabahagi sa kapwa nila ng tulong na kanilang natatanggap. So, nung ako po yung nag-share, sakto nanonood si Ma'am Jaya na naging professor ko kiniklaim ko na naging professor ko. Naging professor ko po dati sa UPLB. At si Doc Rina. At doon po, mula sa pag-uusap na yon ay nagkaroon ng, after ng aking sharing, ay nagkaroon kami ng private messages nila Doc Rina at ni Ma'am Jaya. Parang, paano ba tayo pwedeng magsimulang tumulong? At doon siya beautifully nag-unfold. Kahit nga, parang na nagkakwentuhan kami ni Doc Rina, hindi ito
hindi sinasadya. Parang hiniling mo lang, pero dumating agad, no? Pero yun naman yung ating pinagpapasalamat kasi dumaloy siya, dumaloy yung mga tulong. Hanggang sa, dumating naman yung hinihinging tulong. So, yun muna. Yun muna yung kwento so far. Nakakatuwa, no? Dahil lang dun sa nakonekta nagkapanooran kayo sa isa't isa tapos nakonekta na. So yan, kasi 'di ba nakitaan nyo na may potential. May potential. Pero ano yung naging deciding factor nyo? Paano kayo nakapag-decide na, sige, ituloy na natin ito? Ano yung naging parang main layunin na ituloy na, go na to? Yun. Eh, Doc Rina yan. Go, Doc Rina. Yung kasi siguro andun talaga yung kagustuhan na makatulong. Naghahanap lang talaga kami ng mga sasama at magko-connect sa amin sa tamang community. Dahil nga may limitation pa rin sa paglabas, sabi namin sana dito lang sa Laguna para malapit lang din, madali. Saktong-sakto nga nung nagsabi si Debs na meron dito sa Kabuyao. Alam mo yun, bigla talaga kami na-excite. Tapos, na-decide na ituloy kasi marami na rin kaming mga linkages na nabuo dati sa organic farming na alam kong mahihingan namin ng tulong. Andun na, nag-iintay na lang ng tamang pagkakataon. At yan nga, pinagtagpo-tagpo lahat dito sa Laguna. Ayun. Sakto naman. Itatanong ko kasi kay Debs, bakit, tinanong ko na to sa'yo actually kahapon at saka off the air, no? Bakit itong community ng Banay-Banay sa Kabuyao, yung napili mo, ito ba ay parte na ng mga dati mong organisasyon, dati mo na silang contact ba? Ito ba ay personal advocacy? Paano nakakonekta sa kanila? Sige. Ano po, no, nung panahon kasi nung pandemya, ito na yung kasagsagan, no, nung simula. Parang sobrang hirap talaga. Alam niyo ng mga nanay na hirap yung mga pamilya kasi nawalan ng trabaho, yung employment, bagsak talaga. At yung tanging mga maaasahan ay yung pagtutulungan talaga, yung bayanihan ng bawat isa. Kaya sabi ko talaga, actually, kung bababalikan yung aking naging episode, no, ang dami kong binanggit ng mga pamilya, pero isa doon sa aking ni-recommend talaga yung grupo ng Dampa. So, ang grupo ng Dampa ay mga nanay po ito na may mahaba ng karanasan sa paglaban para sa lupa. So, sila po yung mga nalipat na relocate at nakita ko po yung kagalingan ng mga leader nila sa kasalukuyan. Kaya parang nung naiisip namin na kakilala ko na sila actually, no? So, mamaya magsasalita naman. So, si Nanay Virgie, nakakasama ko na sa ibang mga proyekto. At yung kanilang leader na naka-base dito sa Metro Manila na si Ate Cherry, na alam kong nanonood ngayon sa FB, hello Ate Cherry, ay kakilala ko na at nakakatrabaho ko na sa iba-ibang mga proyekto. Pero mas naging personal na advokasya na ilapit talaga yung mga komunidad sa kung anumang paraan. Parang ang term pa nga namin dyan, ikikembot natin yan para lang maharapan talaga ng tulong. Kasi alam naman natin na pag naghihingi ng tulong ang komunidad, ito ay pangangailangan talaga na masikip. Kasi usually, they can survive on their own. So, nagkataon lang na yung quarantine, yung lockdowns talaga ay naka-epekto sa kanilang kabuhayan, sa kanilang employment. Kaya, banay-banay, yan. Hindi ko pa sila napupuntahan, naunahan ba ako nila, Doc? Pero ilang beses na po kami nagkatagpo ni Nanay Virgie, tapos kasama nila si Ate Cherry sa iba-ibang mga proyekto. Ayan. Speaking of, na dahil nabanggit mo na nga, Deb, si Nanay Virgie, gusto din nating i-welcome sa programa si Nanay Virgie kasi siya yung parang yung nag-head siya, no, ng mga samahan ng mga nanay sa Banay-Banay. Nanay Virgie, hello po. Good morning. Nanay, nakamute ka pa. Ayan. Hello po. Good morning sa inyo pong lahat. Nanay Virgie, kasi medyo kilala na namin si... medyo kilala na namin si Doc Rina at saka si Debs. So gusto ka naman namin kilalanin, Nanay. Gusto ko itanong, dahil ikaw nga po ay bilang tumatayo na parang pinuno ng mga nanay sa Banay-Banay, ano ba yung inyong mga ginagawa? Ano ba yung responsibilidad nyo dyan? Unang-una, nung nailikas kami dito, dating mahihain ako dati. Wala akong pakialam sa mga ganyan, sa mga paligid ba. Tapos nung
na-post ako ng dampa na maging leader ako para yung mga taong nasa release kasi kami dati, yun lang kwento kong umpisa. No, pag may bisita kami nasa sagasaan ng tren, so naawa kami, kumbaga sa nakapag-isip kami na paano kami makahaon dito sa kahirapan dahil sa daming nasagasaan ng tren. So, tapos yung mga lumalaki, baka madali, yun din ang ano namin. So, yun, tama-tama yung dampa nagkaroon sila ng, sabi na mayroon kaming may pa-bisita-bisita ba, umpisa, yung parang, yun lang, kwentuhan. Tapos, taga Quezon City sila, naging close, tapos nabanggit na, tumayo ka bilang leader, kaya mo ba yan? Sabi ko, ayokong maging kasi ang hirap, ikaw lagi lalapitan, pupunta ka pa doon, yun. Pero, hindi, sabi nila, siguro, parang, pagkataon na talaga, tayuan mo to, kasi magdi-demolish na pala within 1 month. Grabe, sabi ko, parang, tapos yun, i-demolish yung second floor doon sa Magallanes kasi kami nakatira second floor. Walang pasintabi. Yung bagasan dapat may abiso, di ba? Ito i-demolish second Walang mga tao, nasira yung mga gamit. Parang yung puso ko, siguro, yun na nga, tumayo ka, tulungan mo yung mga tao na yan at sitahin mo yun kung sino yun. Ayun pala sila skipper noon. Tapos tanong ako, tama-tama may isang CEO na taga Quezon City na lumapit. Tayuan mo yan, G. Kaya mo yan. Walang ibang tatayo dito. Ikaw lang makapagsalita kasi taga rito ka. Yun. Tinanong ko sila, may ID po kayo? Una question ko, ID. May ID po kayo, sir? Sagot niya, sino ka ba? Nagtatanong ka. Tapos, tama-tama sabi niya, walang karapatan kayo magtanong. Demolition to. Sabi niya, clearing to lahat. Ganun. Mula pa ako daw hanggang diretsong Kalamba. Ayun pa sabi. Ay, sir, hindi tama yan. Kahit sir, nasa mababang level kami, pero baka naman respetuhan tayo. Magbigay kayo ng memo. Magbaba kayo ng sulat, memorandum sir, para bawat ganun ako. Yung parang pabagsak yung salita ko. May authority, kumbaga. Ayan. So, dun pala nag-umpisa na yung kwento kung paano kayo naging pinuno ng inyong samahan dyan. So, nanay, ngayon, bilang nasa Kabuyaw kayo, at nasa gitna tayo ng pandemya, itatanong ko lang, gusto kong kamustahin. Ano ba yung naging epekto ng pandemya sa inyong lugar? At kamusta kayo? So, malaking kahirapan, ma'am eh. Baka, huwag naman ako umiyak. So, ganito, ma'am. Nagkaroon ako yung nakita ko sa paligid, pero nung time na yun, nagkaroon ako ng sakit. Pero sabi ko, Lord, gabayan mo kami. Ganun na ako. Gabayan mo ko, kaya ko to. Lahat kami mga kasamaan. Pero siyempre, ang iba, ma'am, ayaw kasi nga takot sila. So, habang nagmuni-muni ako, nakikita ako na kawawa naman tong tao. Kasi nakuha lang akong CEO dito kasi tungkol sa demolition, yun, na-appreciate nila. Yung parang, hindi ko nga akalain makarating ako ng ganito. Tapos nung makita ko, yung mga nanay, dati, ang aarte, wala pang, hindi pa dumating yung quarantine na yan, wala pang, halos ang lupa ayaw apakan. Nag-isip ako, saan mo galing tong mga nanay na to? Ayaw humawak ng lupa, kasi daw, nakakadiri. Tapos sabi ko, yung mga tanim, yun ang napasok sa isipan ko. Yung mga tanim, mga gulay, mga pagkain na, mga produkto na dumarating, galing naman sa lupa yan. Yun yung ko. Tapos yun, may sabi ko magtanim na nga. Nagtanim ako ng gulay, kasama yung anak ko. Tapos yung tatay ko kasi dating nagtatanim nung nasa Leyte pa kami. Sabi ko, magtanim na nga tayo. Ang problema, ma'am, nakapagtanim kami. Inumpisahan ko. Nagkaroon ng kasi talbos, mandali lang, di ba? Yung mga gulay-gulay. Talbos, alupati, saluyot. Ang dami nanghingi. Sabi ko, baka pwedeng binibiro ko ba sila? Baka pwedeng may piso ba kayo dyan? Wala raw. Sabi ko, sige, kuha na lang kayo. Basta magtanim na kayo. Yun ang ko sa kanila encourage. Baka pwedeng lahat ng member ng dampa. Ganito, spread out tayo. Dito lang sa paligid. Kahit sa banay-banay lang, huwag mo na sanyugan. Dito lang tayo. Magtulungan tayo para mapakinabangan natin. Tapos yun, may umiyak sa akin. G, wala kaming pambiling ulam. Ganito. Nagkataon na may nagbigay ng ayuda. Sabi ko, sige, pagtulungan tayo. Hindi tayo pwedeng manatili lang ng wala. Kasi ang iba, ma'am, nakaranas na sila. Walang hapunan. Kumakain ng gulay na walang lahok. Pero ako, ranas ko rin yun. Sabi ko nga sa kanila Sinabi ko sa kanila. Tapos, nag-iyakan yung mga anak. Ang pinapainom instead na yung
tubig na malamig, nasa ano daw. Sabi ko, hindi na kailangan yan. Huwag na kayo So magtanim kayo. Ito, binigyan ko sila sa talbos lang kami nag-umpisa, malunggay. Tapos yun yung mga ano. I mean, tamang-tama. Siguro mga ilang buwang nakalipas. Yan, may ilang buwan nakalipas, tumawag si si Jean namin, kasi dating president ng Dampayan. Ate G, mayroong yun, si Miss Dave pala. Yung parang hulog ng langit. Pero may mga tanim na paunti-unti pa lang kasi natuto na yung mga nanay dito dahil yun nga nagkaroon na yung mga maarte naging na sila ngayon, practical na sila, magtatanim gano'n na sila, tungto na sila ngayon. Tapos dumating si UPLB, sila Doc Rena, yung kami lalo natuwa sila lalo kasi nabigyan sila ng seeds na ngayon nakikita mo yung seeds, nag-harvest na yung iba. So, yun, nag-boom talaga. Ngayon, tinatanong namin sila, ano plano natin ganito? Sana, yun nga. Pero hindi ko pa binanggit noon sa kanila na mayroon, maghahanap tayo ng lupa, ganito, gano'n. Ay, bibigyan kami ni Kap. Nasa, Hong Kong Village, ang layo. Ang laki ng pamasahe, ma'am. Tapos dito sa likod namin, sa bahay, mayroon doon kasi may tubig pa. May mga tanim na tanglad. So, oo, ang daming dyan. Pakyawan kasi daw pag binili, hindi pwedeng isa-isa per kilo daw yun. Di ngayon, siguro dumating ng ilang buwan nakalipas. Yun nga, sinabi ko kay Doc Rena, alam mo ba, Doc? Salamat talaga sa inyo dahil kay Miss Dave nakilala namin, naging natuto, masipag na lahat. Lahat ng mga nanay, masipag magtanim. So, yun yung tapos, malaking bagay pala yan pagdating sa mga COVID na may kasi di ba, ang paol ng mantika, laswa na lang. Ba, ang galing ang tataba ng mga mga nanay dito. Dating payat, natutuwa ako sa kanila, dating payat. Wow, ang ganda. Talagang nakakatuwa naman po. Debbie, anong nararamdaman mo na nagkukwento si Nanay Virgie na itong initiative ninyo ngayon ni Doc Rena at ng iba pang kasama ninyo, maganda yung naidudulot, maganda yung na ibabahagi ninyo sa kanila. Anong nararamdaman mo, Debs? Ayun sa akin, pag narinig natin yung mga kwento, tulad ng binabanggit ni Ate Virgie, ang hinayang yung effort na ating binibigay doon sa komunidad. Kasi sa akin, parang pag pinagtiwalaan natin at binigyan natin ng oportunidad ng mga komunidad, magsastrive talaga sila maggaganda yung kanilang sinisimulan na binhi. Kasi andun na sa kanila yung puso para tulungan yung kanilang kapwa. Ako lagi, syempre, parang sobrang saya, parang sobrang laging grateful doon sa mga tao na nakikinig. Kasi parang yun naman yung ating hiling palagi. Parang itatapon lang natin siya dyan na humihingi kami ng tulong, kailangan ng mga komunidad ng tulong at bumarating siya sa pamamagitan din ng mga plataforma tulad itong dito sa Laguna, kung saan iba-iba yung mga taong iyong nakakarap. Sobrang laging saya at sobrang saya ko para ka na Nanay Virgie, na yung mga ganyan kwento niya ay parang magiging din siyang kaugalian doon sa mga susunod pang henerasyon na maging ugali natin yung pagtutulungan talaga at pagbabayanihan, lalo doon sa mga nasa sektor natin na nahihirapan. Doc Rena, ikaw, bilang sabi mo nga, gusto mo na talagang tumulong, naghahanap ka lang ng tamang oportunidad. Ano ngayon yung nararamdaman mo na ito na, nakapag-umpisa na kayo? Kakaiyak din pala. Oo, sabi nga namin ni Debs, parang kuminsan hindi pa rin kami makapaniwala. Kasi dati parang nangangarap lang kami. Tapos ito na yon, parang ito na yon. Yung initial meeting namin kasama yung Dampa, si Debs at saka si Jeya, kasama namin sa Hardin Kawingan, ay nung July. So 2 months after namin simulan yung Hardin Kawingan. So from May, July, meron na agad, andyan na agad yung proyekto. Tapos, ang hiling lang talaga ng mga taga-Dampa sa Banay-Banay, bigyan lang sila ng binhi ng mga buto ng gulay. So napakadali, parang yun lang yung hiling nila. Kaya meron kaming mga kaibigan, lalong-lalo na sa pasalamatan ko na rin, si Dr. Mary Ann Sayok ng East West Seeds Philippines, Isang sa kanila, pinadalhan talaga, meron kasing 130 active na nanay volunteers ang Dampa, Banay-Banay. Binigyan kami ng merong isang pakete ng gulay kada nanay. Yung isang pakete, daming buto na yon. So August,
nakapagbigay na agad kami ng ayuda sa banay-banay. Kaya lang, parang sabi namin, parang andali yata ng hiling nila. Parang naibigay na namin. Parang although masaya kami kasi natupad na namin yung pangarap nila, pero parang hindi namin makita yung sustainability. Kasi parang sapat na ba? Sapat na ba itong unang bigay na ayuda na binhi? Parang hindi kami masaya pero parang bitin. Kaya sabi ko kay Nanay Virgie, parang mas maganda yata magkaroon tayo ng community garden. Kasi maliban sa East-West Seed Philippines, ang dami pa rin nagbigay ng tulong. Andyan yung Bureau of Plant Industry, tapos nagbigay din ng ATI Calabarzon. Tapos ang dami naming mga kapamilya at saka kaibigan na talagang pag meron silang buto, mga binhi, bigay lang sila ng bigay sa akin. Doc Rina, ibigay natin yan sa banay-banay. Kaya sabi namin, parang ilan lang naman yung mga container ng mga nanay sa bahay na kulang yung lugar na pagtataniman. Kaya sabi ko, Nanay, baka naman may mahanap kayo na community garden. So yan, mamaya, update namin kayo, yun ang magandang balita. May community garden na. Yan. Mamaya natin ipagpapatuloy yung kwentuhan na yan. No? Magbibigay daan lang po tayo sa ilang paalala ng programa. Magbabalik po ang Dito sa Laguna. Bilang isang proud isko, ang pariralang para sa bayan ay hindi lamang mga salitang walang saysay, kundi isang gabay sa pamumuhay. Ngayong panahon po ng pandemya, marami pong isko at iska ang nangangailangan po ng inyong tulong. Nangangailangan po sila ng mga laptop, computers at internet connection upang makalahok sa remote learning education. Tulungan po natin sila na matupad ang kanilang mga pangarap. Na maipagpatuloy ang pag-aaral o di kaya'y makapagtapos na upang makapag-ambag sa ating bansa. Sama-sama, tulong-tulong, ambag-ambag. Walang iwanan. Kaagapay ako ng youth. At nagbabalik po ang Dito sa Laguna. Patuloy pa rin po yung kwentuhan natin tungkol sa kolaborasyon po ng Hardin Kawingan, ni Debbie at saka po ng mga nanay sa banay-banay sa lungsod ng Cabuyao, Laguna. Bayan yung nasabi ko kanina. Ayan, bago po natin ituloy yung kwentuhan, may mga ilang pagbati po tayo mula kay Veron Alerta. Hello from Dampa, SOFE. Si Ma'am Emerita Cervantes, good morning. Yan, tapos si Cherry Barnuevo Kapa. Hello po, Cherry po from Dampa Secretariat. Si Ma'am Maripi Diaz, ang galing at inspiring. Sabi din niya, more power at blessing sa inyong lahat. Destiny na pinagtagpo-tagpo kayong lahat sa tinakdang panahon. Wow! Si Sir Kevin Tagle, good day po from Dampa. Ang daming nanonood sa inyo, no? Ang dami po nga bumabati at natutuwa sa episode natin. Bukod sa amin, madami din ang natutuwa pang iba. Ayan, ituloy na natin yung kwentuhan. Kanina kasi nabanggit na ni Nanay Virgie na mahalaga pala, ang ganda pala nung epekto nung
nitong kolaborasyon na ito. Nanay Virgie, tanungin lang kita, very, very light, no? Gaano ka-importante or gaano kayo ka-open nung nabanggit na may ganitong kolaborasyon? Gaano kayo ka-interesado nung nasabi na, tutulungan namin kayo may mangyayari na ganito? Okay. Deb. Nung nag-usap lang kami nila ni Miss Deb, si Doc Rena, kasi parang, bagay, malaking tiwala namin sa SICG namin. Lalo magkasama yung presidente namin ng Dampa. Kasi hindi sila nagpapabaya sa mga taong nangangailangan. Kahit malayo sila sa amin, nakarating pa rin ang tulong nila sa amin. So, parang pinaka-gold talaga para sa sarili ko, gold talaga yung itong pagtatanim kasi yun ang nasa isip ko noon eh. Pag wala kang tanim, wala kang makain, ganun. Lalo na sa mga ganitong mga produkto. Tapos, yun habang tumatagal, yung parang panaginip, hindi ko alam kung panaginip o talagang yung mold na yun. Kasi, ang mga leader na nakuha ko, yung parang willing din sila. Wala sila sabi, walang give up. Basta tuloy-tuloy natin. Maganda tulong ni Doc Rena na, yun, nilapit kami kay Mayor. Kasi dapat ako nag-isip noon, inabot ako ng hiya. Kasi nga, di ba, masyado pang, baka sabihin nila, masyado kang mayabang. Yung parang, yun ang iniisip ko sa ibang kasamahan namin, yung hindi leader. Mayabang ka, nagkasakit ka na nga eh. Kasi kagagaling ko lang nung time na nag-usap kami nila. So, yun, tiniis ko, lumapit ko ng kapitan. Ang pumayag naman yung kapitan. Tapos, Ganda po yung ginawa niyo yun. Si Doc Rena talaga at saka sila si Ma'am Debs ang malaking tapos sinuportahan nila kami yung presidente ng Dampa, sila Ate Pat, sila chairman, tapos si Sekjen, lahat ng staff ng Dampa talagang kahit nagkaligaw-ligaw sila, hindi ko rin alam bakit naligaw nung time na yun. Pero biyang ako, pero hindi ko, inalis ko yun. Sabi ko, wala na, kung pagalitan na, tanggapin ko. Pero kahit hindi ako nagkamali doon, yung kasama ko. Pero okay lang, tanggapin ko ako pagalitan, basta at least na-resolve, nakuha yung pero hindi ko pa alam kung ayun na yun. Kasi kagabi may pumunta sa akin ng mga nanay na, alam mo ba, ang laking bagay yan sa atin. Dapat, yung parang habang buhay, long life daw, yung gagawin namin. Sabi ko, ay, thank you, Lord. Mayroon ka rin palang naisip na gano'n. Yun yung sabi ko sa kanila. Mamimili tayo ng maging kasama natin. Kasi, dapat sa araw-araw mayroon tayong magdadalaw doon. Hindi pwedeng wala. Kasi yung mga dapat, diba, tatanggalin yun. So, parang yun sa akin, dapat dinadasal namin sa Panginoon na inspire kasi masyado. Talagang napakano sa amin. Gold yun sa amin yung tulong nila. Tama po, nakakatuwa talaga tong collaboration na to, no? On that note, meron yatang mga magandang balita si Debbie at saka si Doc Rina kasi nasa agap ko last Friday lang ay parang nagkaroon na ng pagbisita sa site at saka may meeting na naganap. So, Doc Rina, Debbie, pwede nyo bang ibahagi sa amin yung latest updates sa inyong ginagawa kasi 'di ba mga 2 months na rin ito. Ano na yung nangyayari ngayon? Si Doc Rina yan, si Doc Rina. Oo. Alam mo yun, parang every 2 months may nangyayari, di ba? Nagsimula ng May ang Hardin Kawingan, tapos July, partnership with Dampa. Tapos ngayon, September, may nangyari kasi naalala mo, sabi ko kanina, nangarap kami na sana may community garden. Ganun na, level up na. Hindi lang basta binhi, parang community garden. Tama-tama, edi ito nga si Jaya, dati siyang teacher ni Debs, doon pa lang nagkaroon na ng ugnayan. Tapos, yung isa pa namin kasama sa Hardin Kawingan, si Ma'am Eileen naman, ay matalik niyang kaibigan, si Mayor Mel ng Kabuyao. Kaya, alam mo si Jaya at Eileen, nakilala ko lang din sila sa Hardin Kawingan. Kaya sabi ko parang, sa Oplan Kawingan pala, sabi ko talagang may purpose kung bakit pinagtatagpo talaga ang mga tao. Di sakto naman, di kaibigan nga ni Ma'am Eileen si Mayor Mel. Tapos sabi ko, sige, kunin na natin yung oportunidad para magpatanap ng lupa para maging community garden. Kasi ang gusto natin, maging sustainable na itong programang ito. Hindi lang yung one time na magbibigay ka lang ng buto, tapos kuha na namin yung dampa. Ayaw namin ng ganon. Gusto namin, pamilya na rin So hindi namin sila pwedeng basta na lang iwanan pagkabigay ng ayuda. Nung Friday, ayun nga,
inimbitahan kami ni Mayor Mel at ibinalita niya sa amin na yun pala yung gusto niya, magkaroon din talaga ng hanap buhay at pagkukunan ng pagkain ang mga taga-Kabuyaw. At meron silang programa na Farmer Field School. Sinama niya kami dun sa may sport complex. Ang laki noon, mga ilang ektaryang lupa. Gagamitin nila yon. Tapos, nagbanggit kami na, Mayor, kami po kasi ang gusto namin ay organikong pagsasaka. Kasi ganun yung training ko, organic farming. Pwede po ba kaming makahiram ng maliit na parte dito sa malaking lupain ito para gawing community garden ng Banay-Banay? Alam mo, hihiling ka lang talaga. Biglang sabi ni Mayor, oo naman, saan niyo gusto? Ganun agad yung sagot niya. Tapos, andun yung mga taga Kabuyaw Institute of Technology. Kasi naghahanap rin kami ng lugar kung saan kami pwede mag-training ng mga nanay. Kasi nga, yung iba sa kanila, hindi pa alam kung paano mag-organic farming. Ang pangarap nga lang namin, isang bahay kubo kung saan kami pwede magtipon-tipon. Alam mo bang ipapagamit na nila sa amin yung training center ng ng Kabuyaw Institute of Technology. Kaya sabi ko, grabe, parang pag bumuhos talaga yung blessings, pag maganda talaga yung intention mo, talagang alam ng Diyos na malinis yung hangarin namin. At syempre, pasalamat din kami sa Dampa kasi nagtiwala rin sila sa amin na talagang tutulungan namin sila, hindi namin sila iiwan. Kaya excited na kami kasi magsisimula na kami ng land preparation ngayong linggo. Tapos, meron akong kaibigan, si Brian Amante Belen. Nakilala ko rin siya sa organic farming. Siya yung may-ari ng Ato Belen Farm dito naman sa San Pablo. Parte siya ng may programa ang ATI Calabarzon, binhi para sa pamayanan. Nagpupunla na sila ngayon ng mga gulay, ng mga buto ng gulay. At bibigyan tayo sa Dampa ng mga binhi ng gulay, kamatis, talong, at saka sile. Bibigyan kada nanay, di 130 na nanay, ng tigi isang tray. Ang laman ng isang tray ay 100 plus na seedling ng gulay. Grabe, ang dami. Kaya, imagine mo yon, ang isang seedling ng talong, ilan yung maibubunga niya. Kaya meron na tayong sa community garden, tapos meron pang sobrang mga binhi na pwedeng gamitin sa container garden sa kanilang mga bahay. Kaya yon, ang laki ng suporta ng LGU at saka ng mga iba't ibang grupo, kaya sobrang pasasalamat. Si Debs, may mga ano rin siya sa training naman, di ba Debs? Sige, go ahead Debs, may babahagi ka. Sakto no, kasi itatanong ko pa nga lang paano yung mga suporta ng mga tao sa inyo eh. Opo. Hindi, actually, no, kasi ako lurker lang ako dun sa group chat ni Doc Rina at nila Nanay Virgie. So, ang ganda talaga nung pag-unfold. Tapos parang yun nga yung lagi natin tinitigang focus. Sana kung mga taga-Laguna, mga mismong taga-Laguna din yung magtutulungan talaga. At maganda yung nabuong suporta. Yun, no, yung parang binabahagi lang namin kay na Doc Rina, parang whatever form of support we can give. For example, no, yung sa mga nanay, yung pag-engage doon sa paano natin mapapalakas yung kanilang pagbubuo ng gardening, yung sistema, ng grupo. So, dun yung aming mga support system lang. Pero ako, tiwalang-tiwala ako, kaya-kaya yan ng Dampa. Ayan. Nakakatuwa, no? Kasi malaking bagay na una, napag-isipan nyo na dapat tuloy-tuloy ito, dapat sustainable. Tapos very helpful pala yung mga tao sa paligid, yung LGU, tapos mga pribadong sektor na tumutulong din. Ngayon, itatanong ko lang, no? Sa inyong tatlo actually, Nanay Virgie, kay Debs, saka kay Doc Rina. Kasi ito pala, may bagong balita nga si Doc Rina na ang dami pa nung binhi na ibibigay. Ano ba yung nakikita nyong future nito? Kasi syempre hindi naman lahat yan makakain ng mga taga-banay-banay. Meron ba tayong tinatarget na pwede nilang pagbentahan o market? Meron ba tayong planong gawin? Dun sa, halimbawa, magiging excess nila, no, ng mga, mga ani ng mga gulay. Ayan. Ayan, sino pwedeng magkwento? Ayan, si Nanay Virgie. Si Nanay Virgie. Okay po. Yun sa amin, kung sakali mag-boom, sa mga market, mayroon naman kaming mga kaibigan doon at mga kakilala. Pwede namin silang kahit mababang halaga. Parang yung ginawa namin dito sa nag-rolling store ng naglalako ng gulay.
Binibenta po namin isang bundle na gano'n 20, tapos mabenta daw lang 50 pesos. O di at least kahit papaano meron din sila. Yun lang po ang ano namin, yung mga excess. Pero pag wala naman din pambili, binibigyan na lang namin. Kailangan para matuto din silang magtanim. Kasi syempre nakakaya naman pong hingi ng hingi sila tapos hindi sila matutong magtanim. Eh meron namang oportunidad na magtanim kahit sa mga tama yun sa mga Wilkins, mga paso lang, container. Mga paso, tapos yung mga container na mga basag-basag. Kahit nga sa mga plastic meron ako ditong sa Block 63, hiniliran yung pag sa gate nila plastic, puro pichay, ang galing. Ganda tingnan. Hindi pa nga ako na-picture kasi nga iniisip ko, pupunta sila Doc Reyna, makita nila kung paano ang daloy. Parang surprise lang ba, kaya hindi ako nag-picture muna. Ang iba na hindi na matiis, hinarvest na po yung nila mga yung mga ampichay kasi ang bilis pala no. Ganun ka. Kaya sabi ko golden talaga yung taong malaki ang puso na lumapit sa Kaya siguro yun yung namin na may mga plano kami pag halimbawa may gaganapin. Mag-usap-usap kami muna mga tapos mabuti na lang okay naman sila sa amin. Sila Doc Reyna, sila Miss Deb, suporta naman din yung aming presidente kahit nasa malayo sila. Presidente ng Dampa. Lalo na si Sikjin kasi siya yung nagpabalik noon sa akin. Umayaw na sana ako noon yun lang po. Salamat. Nakakatuwa po, no? Tapos gusto ko yung yung thinking ni nanay sa totoo lang na kapag ka may excess, pwede nilang ibenta at kung hindi man ay magtuturo sila sa mga iba pa na magtanim para din sila mismo merong magawa para sa kanilang mga sarili. Nakakatuwa na yung thinking po ninyo na yun. Ayan, meron tayong pagbati na may kasamang tanong po, no? Galing kay Jocas Basibas. Actually, tanong ko din ito. Doc Rina and the team of UPLB as our partner for Community Garden of Organic Farming. Si Jocas po ito, project manager po ng Dampa. Hoping I will meet you all personally. Ang tanong po ay, pwede po ba daw itong programang ito ay ma-replicate sa mga karatig bayan? Sakto po kasi ang itatanong ko din, ano yung nai-envision nyo para sa proyektong ito? In the long run, kapag tumagal na, halimbawa very successful na sa banay-banay, ano yung na-envision nyo? Ano yung nakikita nyo? Ayan. Ako na ba muna? Sige, dadagdagan ko lang muna yung kanina, yung tanong kay nanay, yun nga, pag may sobra dun sa ani, pwede ng source of livelihood, magbebenta. Pero pwede pa kasi nating itaas yung value. Ibig sabihin, kunyari, magtatanim tayo ng mga citronella, pwede tayong mag-extract ng oil. Mas mahal yung benta ng oil. At nakakatuwa kasi may mga nakausap na rin ako na taga UPLB na may mga technology na ganon. At willing talaga silang tumulong. Parang, alam mo yon, ang nangyayari ngayon, na-excite din yung mga ibang taga-kolehiyo dito sa UPLB. Gusto na rin nilang i-adapt yung kabuyaw. At si Mayor Mel naman, sabi niya, sige lang, kayo dito, willing na willing kami. So tulungan siya, ang ganda, nakakatulong yung academe, tapos nako-connect yung mga tao, kaya tuwan-tuwa. Kaya ang sarap mangarap kasi ang daming suporta, ang daming tutulong. Ano yung naming pinapangarap? Sabi nga namin, kausap namin yung mga taga-national, Dampa National. Gagawin muna natin pilot study, pilot program itong sa Kabuyao, Banay-Banay. At pag ito naman ay naging successful, natingin ko naman kakayanin natin, di ba Nanay Virgie at saka Debs, kakayanin natin to. Pilot to ipapasa natin yung programa sa iba pang karatig lugar at saka sa iba pang, kahit nga hindi lang dito sa Laguna, may request na tayo sa Novaliches, sa Samar. Wow. Tapos yung mga natututunan namin, hindi namin yon ipagdadamo. Talagang kaya rin kami patuloy na nag-aaral para din maibahagi namin sa kanila. Kaya yon, umasa sila na basta kaya namin, sige tuloy lang yung tulong natin. Kakayanin. Yes. Ayan. Debs, ikaw may dadagdag ka ba? Na ano pa, bukod sa paglawak nito, may nakikita ka pa bang pupuntahan ng proyektong ito? Ako, nasabi ko din kana Doc, yun nga, kasi may iba rin tayong mga pamilya pa dito sa Laguna na pwede rin naman makapartner. Pero maganda kasi na magkaroon yan ng established na pilot na ito ay gumagana, pwedeng gawin kasi
minsan ganun din yung kailangan mo para ipakita sa mga tao at yung mga nais tumulong na posible yung mga ganitong bagay. Yun lang ang hamon talaga ay palaging nasa magsisimula na nagkataon si Nanay Birdie, si Doc Rina, na i-take talaga yung challenge na yun, na posible pala, basta nagsasama-sama. So mamaya po baka pwede i-flash din. I-flash ko po ulit siguro yung mga na-i-flash ko noon kasi andun po yung mga listahan ng mga Okay. Sure, walang problema. Mamaya yan. No, babalikan natin sila Deb, si Doc Rina at saka si Nanay Virgie. Again, magbe-break lang po tayo para sa ilang paalala ng programa. Magbabalik po ang Dito sa Laguna. Working student ako nun sa UP, kaya alam ko kung gaano kahirap ang mag-aral ng walang sapat na panggastos para sa mga pangangailangan. Madalas, wala kang mapanghahawakan, kundi ang mga pangarap mong ayaw mong bitiwan. Naalala ko pong natapos ko ang aking college course sa gitna ng kahirapan dahil nung panahon ko, pinapayagan pa nila kaming mag-submit ng aming mga papers, short stories, mga dula at mga tula sa aming blue book sa sulat kamay. Pero iba na ang panahon ngayon. Iba na ang teknolohiya, nasabay pa sa lintik na pandemya. Ngayong meron pong pandemya, maraming mga iskot-iska na nangangailangan ng gadget, laptop, computer, internet connection para makasabay sa remote learning education. Maraming mga estudyante sa UP ang nanganganib na bumitaw sa kanilang mga pangarap dahil wala silang pambili ng laptops, computer at internet connections. Huwag po sana nating hayaang mangyari yon. Bigyan po natin sila ng pagkakataong matupad ang kanilang mga pangarap na maipagpatuloy ang kanilang pag-aaral o di kaya'y makapagtapos na upang makaambag sa bansa. Tulungan po natin sila para matupad ang kanilang mga pangarap. Ang mga pangarap nila at ng kanilang mga pamilya ay pangarap din natin. Tulungan po natin sila. Yung may maibibigay, magbigay. Tulungan natin silang maabot ang kanilang mga pangarap upang sa ganon ay maasahan na ng pamilya at ng bayan kapag sila ay nakapagtapos. Sama-sama, tulong-tulong. Tayo po ay kanilang mga kaagapay. Tayo ay magkaagapay para sa UP. Kaagapay ako ng UP. Dito sa Laguna.
Nagbabalik po ang Dito sa Laguna. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating makabuluhang usapan tungkol sa magandang kwento at masayang karanasan po ng ating mga bisita. Pero bago po yan, ilang pagbati po muna ulit. Nanonood po sa atin si Ma'am Elaine Llarena po mula sa College of DevCom po UPLB. Si Sir Lester din po, Mark Lester Del Mundo Chico, na dati pong host ng season 26 at kasama po na nag-connecta nga dito sa kolaborasyon na ito. Sabi po niya ay, "Go Doc Rina! Tapos mabuhay kayo, Doc Rina, Debs at mga nanay sa Kabuyaw." Ayan. Nanonood po siya ngayon. Ayun, balikan po natin yung pinag-uusapan natin. Gusto ko lang din kamustahin, no? Maiba tayo ng kaunti doon sa ating pinag-uusapan. Kakamustahin ko lang po. Doc Rina, di ba, ito'y dahil sa Hardin Kawingan, ito na nga yung ginagawa nyo. Bukod po ba dito sa kolaborasyon na to, yung Hardin Kawingan, ongoing pa ba yung inyong mga pagtatanim sa mga bahay-bahay ng mga nanay? May iba pa ba kayong activities na ginagawa? Kasi parang medyo nag-o-open na din yung ating sitwasyon sa Laguna. Hindi na siya kasing higpit ng dati. So tuloy-tuloy pa rin ba yung activities nyo? Oo, yun ang maganda, no? Yun ang maganda kasi although hindi ko na talaga sila tinututukan kasi marunong na sila, yun ang maganda doon. Hindi kahit nag-open na yung mga markets natin, parang mas gusto pa rin nila na meron silang sariling nakukuha sa kanilang bakuran kasi imbis maliban sa food security, food safety din. Alam nila kung saan nanggaling, kung paano nabuo yung pagkain. Alam nilang safe kainin yon. Kaya parang nasa kanila na yon, nasa kanila na yung kaalaman. Kaya pinagpapatuloy nila. Ang kagandahan din nun, sila na ngayon yung namimigay ng binhi sa iba at saka sila na rin yung nagtuturo. Kaya ako parang hindi na nga ako kailangan pwede ko na sila iwanan. Tapos ang kagandahan din dito sa Hardin Kawingan, kasama ko sila sa pagtulong sa communities, gaya nung isa naming hardin, yung Hardin number 4, si Kuya Gary ng Pahinungod doon. Malaki kasi yung lugar niya. Ang ginagawa namin ngayon, nakakapaggawa kami ng mga compost at mga ilang organic inputs, yung mga kailangan para mas mapaganda yung lupa. Siya na ngayon yung gumagawa noon at ibabahagi namin ngayon sa dampa. Kaya nakakatawa. Tapos yung isa rin, nag-venture na rin into mushroom production. So, tapos marami rin kaming nabibigyan ng mga harvest namin na ipapamahagi na namin. Kaya tuloy lang yung Hardin Kawingan. Yan, si Sir Chico rin. Si Sir Chico, napapasyalan din namin sa San Pablo. Parte na rin na ng Hardin Kawingan. Kaya tuloy lang. Kabiruan nga lang po yan dati, di ba? Nung nakaraang season na parang nagbibiro-biro, gustong sumali. Ayan na pala, game na. Nakakatuwa kasi lumawak na ng lumawak talaga tong proyekto na to. Tapos bukod dito, ang dami pang gustong tumulong. Ayan, kay Debs naman, kakamustahin ko kasi ito si Debs, alam ko marami talagang mga kinabibilangan, madami yung activities. So bukod dito sa ginagawa mong collaboration na ito ngayon, busy ka, kamusta naman yung may iba ka pa bang activities na ongoing? Ano pa yung mga ginagawa mo ngayon? Ayun. So, adopted ng Laguna, hindi lang nahayaan na makalipat. Pero so may sarili po akong organisasyon, yung Likha Initiative, na ongoing naman po siya dito sa may Metro Manila. So, noong mga nakaraan ay nagkaroon kami ng activity katulad nung ganito din, parang Hardin Kawingan, pero sa Riles naman, tabi ng Riles sa may Alabang, Muntinlupa. So, ito po ongoing. Ang tawag namin naman sa kanila mga diwata. So, sila yung mga diwata ng Muntinlupa kasi mahirap talaga, pag nakita yung lugar, mahirap mag-grow ng mga halaman. At ito po ay nagagawa nila kasalukuyan. So yung mga nanay na rin, yung mga komunidad, sila yung nagtuturo sa kanilang kapwa kung paano ba magtatanim at doon sa kanilang maliit na espasyo, paano sila makapagpalago. At yun yung mga aming susunod ay sana pati yung mga bata, maging habit na ito na may araw na magtatanim lang tayo, tapos gagawin natin yung sisigurado sa kakainin natin sa kinabukasan bilang pamilya, hindi na lang bawat tao. Tapos, karugtong lang din, na aking mas ipa-plug mamaya, yung aming COVID response. Kasi kami po ay may mga tinutulungang pamilya na ito ay namatayan dahil ng mga asawa, dahil sa
nangyari sa COVID. So may comorbidities na din. So medyo nasa vulnerable talagang sektor. So ito po, tinutulungan namin sila at may fundraising po na gagawin kasama nung isang grupong tinatawag na Earthing. No, actually, mga kami nagsimula sa Environmental Protection Orgs na ngayon ay nagsasagawa ng COVID response. May fundraising sa darating na October 10. So yun po. Wow, ang dami talaga activities ni Debs. Yan. Sa ngayon, gusto ko na lang tanungin kasi ang dami na lumalawak. Kayo ba ay tumatanggap ng additional volunteers para dito, ng additional helping hand para dito sa proyektong ito? Doc Rina, Debs, kayo. Oo, open kami sa lahat ng gustong tumulong. Kunyari, ipopromote na rin namin yung container gardening, hindi lang sa mga dampa, nanay, sa banay-banay, kundi yung buong Kabuyaw, tutulungan na rin namin sila. Kasi si Mayor, sabi niya, sige, tulungan din tayo, tulungan nyo din kami. Kaya yung mga merong mga lalagyan ng tubig, yung mga 6 to 10 liters ng water, huwag nyo na lang itapon, ibigay nyo na lang sa amin. So pwede nyo kaming sabihan at kami na lang mismo yung kukuha. At yung mga gustong magturo sa mga nanay, pwede sabihan nyo lang kami, we're open to everyone na gustong tumulong. May mga pahabol lang na pagbati, no? Si Sir Jocas Basibas, more power po sa partnership of Dampa SOFP with UPLB. Tapos si Ma'am Marita Balange. Congratulations, Ma'am Debs. Ayan, maraming natutuwa. At may mga nanonood din sa atin, natutuwa. Mga bumati na rin kanina actually, si Veron Alerta, si Polly Valencia, James Matthew Limpin, Elena Susan Arsena, Roy Padrid, Gary Cofreros, Christopher Calamlam, Francis Oliver Season, Feli Barogo, si Ces Abagat, at si Sir Sherwin Velus Abulencia. Ayan, mga natutuwa sa ating pinag-uusapan ngayon. Kasali man sila o hindi. Ayan, nakakatuwa naman. Ngayon, siguro si Nanay Virgie muna. Nanay Virgie, ano yung masasabi ninyo? Siguro huling mensahe para sa ating audience na maibabahagi ninyo sa ating audience sa inyong karanasan na bilang leader at the same time ay kakolaborate para sa isang napakalaking proyekto na ito na napakaganda rin. Yan. Para sa akin, una kong pasalamat sa Diyos. Nakapag-isip kami ng ganon, pati yung mga, bumate at lalong-lalo na sa ating Panginoon na yung tumulong bigyan ng long life ba. Tapos makapag-isip na maging maayos, mapayapa nawa yung virus na lumalaganap dapat mahinto na. So salamat sa lahat-lahat. Yun lang yung maisip na dapat magtulungan lahat, wala nang kung ano bang alinlangan. Tulungan lang. Yun lang. Salamat. Napakahalaga ng mensahe. Magtulungan tayo, lalo sa ganitong panahon. Doc Rina, alam ko meron kayong gustong imbitahan yung audience. Tama ba ako, yung inyong fundraising? Oo, itong fundraising activity namin, yung sa 40 pesos na donasyon, makakabili na ng mga buto, mga binhi ng gulay para sa banay-banay. Meron ng mga nagbigay, kaya maraming salamat. Pero sana yung mga gustong tumulong, patuloy lang po, no? Kasi gusto natin gawing sustainable nga itong programang ito. Kami naman ay hindi namin kakayanin talaga to kung wala ring tulong talaga ng lahat ng LGU, private citizen, sila Debs, at pati ng mga nanay na committed talaga na gawing successful itong programang to. Kaya sana tulungan niyo pa rin kami. Ayan. At si Debs, alam ko nais din niyang mag-imbita sa ating audience at may inihanda para sa atin si Debs. Go ahead. Baka hingi mo na ako ng tulong doon sa pag-share ng ating yung photo. Ayun. So, andito po, no, sana sa akin ang hiling ko, marami pa ding maging tulad nila Doc Rina na kahit hindi man kakilala kami personally, di ba, nung nagsisimula, ay matulungan din yung iba nating mga komunidad. So, alam ko meron dyan sa may Nagcarlan, meron pa sa may San Pedro Laguna, meron sa Santa Rosa, meron din sa ibang area ng Victoria. Mga taga Laguna din po ito na humihiling din na sana ay mapakinggan din sila. So,
sana po ay dumami nga yung tulad nila Doc Rina. At yun po, andyan naman po naka-flash sa ating screen yung mga contact number nila. So wag po tayo mag-atubili or pwede naman kami parang maging daan, no? Para ma-link po yung mga komunidad na to sa inyo. At alam ko, itong Rifles of Blessing ay dadami ng dadami. Basta nakikinig tayo sa bawat isa at nagtutulungan. So thank you po. Tapos, game na ba? Ano ka may inihanda po para sa atin si Debs para mas maengganyo tayo na tumulong sa kanila. Go ahead, Debs. Kasi parang malaki yung pasasalamat talaga dito sa mga ganitong espasyo. Tapos sabi ko nga parang kung sana laging may ganito na nakakapagbahagi tayo ng kwento na masasaya o kahit man hindi natin sigurado kung may tutulong pero basta may nakikinig. So, yun po, yung October 10, nakabigla ako nahiya, no? Yung October 10 po, meron po kaming fundraising. So, nag-iimbita po kami ng mga manlilikha, mga artista ng bayan para po dumalo doon sa aming fundraising para po doon sa mga na-COVID naman na family. So, sasample lang ako ng isa. First time ko itong gagawin sa mga talks na aking nadaluhan. Pero, ayun po. Sana ay magustuhan nyo. Lagi lang, parang reminder, lagi pag may mga ganitong proyekto na yung kagandahan, yung buod ng pagka-Pilipino natin at pagkikipagkapwa ay nakaugat din kahit sa, sa siyensya na tayo ay iisa lang na binhi. Tayo ay isang puno na nagsanga-sanga at nagtutulungan sa kasalukuyan. So, ito po ay, hindi ko alam, medyo luma to ni Joey Ayala. So, tayo ay mga puno sa gubat. Tayo ay mga puno sa gubat. Ang ugat at sila'y magkaugnay. Nakakapit sa lupa, kung langit naman ang paglakbay. Tayo ay mga puno sa gubat, sa unos at sikway nagpapangkay. Nakakapit sa lupa, at sa langit, sabay kumakaway. So yun po pasample ng aming fundraising. So darating po October 10, sana po ay marami ang makadalo at makabahay. Yun na ang aking contribution for this talk. Galing nga. Uy, thank you sa iyong palabas. Alam mo, nakakatuwa yung mensahe nung kinanta mo na talagang tayong lahat dapat nagtutulong-tulong kasi tayo isa't isa, hindi siya solo lang no? Magkakasama talaga tayo dito. Maraming salamat sa inyong tatlo sa pagbabahagi ng napakagandang kwento, ng napakagandang kolaborasyon na nabuong ito. I'm sure yung ating audience ay tuwang-tuwa sa ibinahagi natin. Thank you sa inyo at sa inyong oras. Thank you. Ayan. Thank you ulit. Magbabalik po ang Dito sa Laguna. Alam mo, napigla. Ikaw na lang ba, Grace? Ikaw na lang yung salit. Uy, salamat ha. Saka kay Sir Chico din. Salamat.
At nagbabalik po muli ang Dito sa Laguna. Meron pa pong mga pahabol na pagbati. Galing po kay Sir Charles Eman Sabaon. Congratulations, Godspeed daw po. At kay Sir Federico Arebuabo. Kudos to UPLB Laguna, LGU Dampa, more power. Ayan, nakakatuwa po yung naging episode natin. Ang gandang ending para sa season 27 na binalikan natin yung nabuo nung season 26. At ang layo na ng narating nila sa loob ng halos sa 2 buwan, mahigit, no? Nakakatuwa po yung mensahe ng ating mga bisita, pati yung kanilang dalang kwento na sa panahon ngayon na may pandemya na tayo ay nag-aalala, meron pa rin po silang nabuong ganitong uri ng kolaborasyon na talaga namang lumawak na ng lumawak at mukhang dadami at dadami pa yung matutulungan. Ang ganda rin ng message na iniwan ni Debbie, no? Tayo po ay iisa, tayo ay dapat nagtutulong-tulong. Ayan, at dito na nga po nagtatapos ang huling episode ng season 27 ng Dito sa Laguna. Pero wag po kayong mag-alala dahil babalik din naman po kami para sa season 26. Kaya naman po tutok pa rin tuwing Lunes at abangan po ninyo ang mga bagong magagandang kwento, bagong masasayang karanasan at bagong makabuluhang usapan kasama po ang bagong muka ng Dito sa Laguna. Dito sa Laguna.